You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. The title of our message for today ay, syempre, asin at ilaw. Amen? So, tayong lahat ay manalangin. Panandalian tayo manalangin. Lord, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pag-aaralan sa umagang ito. Holy Spirit, wala akong ibang dalangin, kundi samahan mo o Diyos, hawakan mo lahat ng sasabihin ko sa harapang ito. Lord, I pray na ang iyong salita, Panginoon, ang mamutawi sa aking bibig, ang marinig ng bawat isa. And Lord, I pray, Lord, for revelation, Lord, for a rema coming from you. Lord, we know, Lord God, na isang salita mo lamang, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ito'y sapat-sapat na, Lord, para kami pagpalain, para kami palakasin, Lord, para marinig namin ang kailangan naming marinig sa buong linggong ito. And Lord, I pray, Panginoon, na hindi lamang matapos dito sa church, lahat ng maririnig namin, Panginoon, kundi, Ama, gisingin mo ang iglesyang ito. Lord, wake this church up, Lord, na I pray, Panginoon, na lahat ng maririnig namin, O Diyos, na magkaroon kami ng burden, Ama, na mai-apply namin ito sa aming buhay. Lord, we don't want this to be just another Sunday. We don't want this to be just another ordinary Sunday. But Lord, we want this Sunday to be a life-changing Sunday dahil sa salita mo, Panginoon, na sasabihin mo at ituturo mo sa umagang ito. Lord, maraming salamat. Wala kami, Panginoon, wala kami, O Diyos, kung hindi mo kami sasamahan. Wala kami, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Kaya naman sa umagang ito, Lord, samahan mo kami hanggang sa matapos kami sa aming, hanggang sa makauwi kami, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan natin ng malakas ng ating Diyos na buhay. Makakaupo na po ang bawat isa. Thank you, worship team. Amen. Yan. So, yeah. Sige. So, baging maikli lang po ang pag-aaral natin ngayon. I just want to teach you more about this topic. At alam niyo po, mga kapatid, wala nang ibang mas gasgas na siguro na salita ng Panginoon na alam ng lahat kahit ng mga hindi nagsisimba itong pag-aaralan natin today. All of us know na tayo at lagi na nating naririnig na tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? Amen? Sa mga dating hindi nagsisimba, alam nyo itong verse na to. Amen? Lagi natin itong nakikita, you are the salt, you are the light of the earth. Pero today, mga kapatid, nais kong pag-aralan natin itong salitang ito sa paraan na naiintindihan ng mga taong unang nakarinig nito. Remember na ito pong pinag-aaralan natin ngayon magmula pa nung last 2 weeks when we studied about Beatitudes. Ito po ay parang sermon series ni Jesus na sinabi niya nasa taas siya ng isang slope, tapos ang mga tao ay nakikinig. So parang ito ay mga parts ng sermon ng Panginoon. And I just want us to understand kung paano ito naiintindihan ng mga taong unang nakapakinig ng Sermon on the Mount. Amen? Kasi kapag sinabi ko po sa inyo na kayo ang pager ng sanlibutan ito, yung iba sa atin, naiintindihan ko ano yung pager kasi naabutan nyo po yung pager. Amen? Ako hindi ko alam kung ano yung pager pero sinabi ko yun sa inyo. Now, para maintindihan natin yung salitang ginamit, mga kapatid, meron tayong 3 bagay na no-consider para maintindihan natin yung salitang ginagamit sa kung anong binabasa natin. Next slide, please. Maaari nating maintindihan siya through the meaning ng salita. Lagi ko yung sinasabi sa inyo na ang salitang ito, ang meaning niyan sa Hebrew, ganito yan. Tapos ganito yung ibig sabihin niyan. Kasi madalas, pag translate po natin sa bagong English ngayon, medyo naiiba na yung meaning. Bakit? Kasi yung isang salita, pwede magkaroon siya ng 2 meaning. Amen? Ang isang salita, pwede magkaroon ng light na ganyan. Pwedeng light din ay mga nanay, mga ilaw ng tahanan. Amen po ba? So, yung isang word na light, pwede siyang bumbilya, pwede siyang nanay. Di ba napaka magkaiba na nun?
Now, para maintindihan pa natin mas lalo yung salita, kailangan maintindihan natin kung ano yung purpose ng salitang yun. Saan ba siya ginagamit dati? Now, alam ko na ngayon ang ginagamit dati ay kalaykay. Amen, napakahalaga ng kalaykay dati, pero ngayon may gumagamit pa ba ng kalaykay? Wala na. Amen. Kaya kapag nakarinig ka halimbawa ng kalaykay sa Biblia, ano ibig sabihin nun? Medyo hindi mo na alam kung paano siya ginagamit dati. Bakit? Kasi yung mga ginagamit dati hindi na ginagamit ngayon. And so, when we try to understand the Word of God, minsan mamisinterpret mo siya. At minsan dahil sa sobrang pamilyar ka na sa salita, hindi mo na alam kung bakit nga ba sinabi yun ng Panginoon at ano yung layunin niya, ano yung reason niya behind kung bakit sinabi niya yun. Pangatlo is the context. So hindi lang sa kung paano ginagamit yung isang bagay, kailangan din natin tingnan ano yung kultura nila back then, bakit mahalaga yung nangyaring yon. For example, nung si Ruth po, sino po nakakilala kay Ruth? Yung asawa po ni Pastor Bus. Si Ruth po ay natulog siya sa paanan ni Boaz. Di ba sa Biblia naalala nyo, sabi ni Naomi, magpabango ka, maligo ka, tapos hanapin mo si Boaz kung saan siya natutulog at pag nakita mo siya, matulog ka dun sa paanan niya. Di ba, hindi natin alam kung ano ibig sabihin nun. At malalaman mo lang yun mga kapatid, kapag pinag-aralan mo yung context o yung kultura kung para saan, bakit ginagawa yung bagay na yon. Amen? Amen? May nakikinig po ba ngayon? Amen. I need you to be interactive mga kapatid. So sabi ng Panginoon, you are the salt and light of the world. Now tingnan natin kung ano yung, tinignan ko kasi yung salt sa Biblia, wala ko nakitang nuance ng salitang salt. So ang ginagawa ko, tinignan ko kung saan ba ginagamit ang salt dati. What are the instances that salt was mentioned in the Bible? Unang-una mga kapatid, Leviticus chapter 2, verse 13. Pwedeng palakasan ako konti. Leviticus chapter 2, verse 13. Yan, okay. Thank you. Alright, sabi po dito, season all your grain offerings with ano? With salt. Okay? Back then, pinag-aralan natin nung nandun po tayo sa Exodus at Genesis, ang mga tao po ay naghahain sa Diyos. At minsan, at yung mga hain nila mga kapatid, sa book of Leviticus, inutusan ng Diyos ang mga tao na bago nila ihain lahat ng ihain nila sa Panginoon, lalagyan daw nila ng asin. Amen? Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings and add salt to all your offerings. Now, anong ibig sabihin? Bakit gustong ng Diyos na bawat alay, alam niyo po mga inaalay dati, bigas. Ang mga inaalay dati, karne. Ang mga inaalay dati, tupa. Ang mga inaalay dati, bread. Ang mga inaalay dati, mga insenso. Lahat daw yun mga kapatid, kailangan lagyan ng asin. Bakit kailangan lagyan ng asin? In the Middle Eastern land, sa Middle East po mga kapatid, yung kapag merong kasunduan yung dalawang tao, next slide please. Kapag may kasunduan yung dalawang tao, yung dalawang yun mga kapatid, kailangan magbigayan sila ng asin. Kasi kapag nagbigay sila ng asin mga kapatid, ang ibig sabihin po nun na yung usapan nila o yung contract nila ay merong bigat at merong permanence. Gagawin lang nila yun mga kapatid kapag yung pinagkakasunduan nila ay kailangan permanente at walang makakabali nito. Katulad na lang ng pagbili ng lupa. Hindi pwede na kapag binili ko yung lupa kay Mama Alicia, after 5 years, babawiin niya agad. Ngayon, para maging permanente ang usapan namin, para maging everlasting ang effect nito, kailangan bigyan ko siya ng asin. At bibigyan niya rin ako ng asin. Why? Because the salt means permanence and heaviness. Ang ibig sabihin, kapag nilagyan mo ng asin ito, sobrang seryoso ka dun sa ginagawa mo. Hindi lang siya basta-basta para sa'yo. And naalala ko isang preaching ni Kuya Mar na dati daw ang sahod ng mga tao ay asin. Kaya po ang tawag sa sahod ay, ang English ng sahod ay salary. Kasi galing siya sa word na sal.
which is, hindi po salin, okay? Ibig sabihin ng sal is yung salin o saline, o it's another term for salt. Bakit? Kasi dati, ang sweldo ay asin. Ganon kahalaga ang asin, mga kapatid, na dati papayag yung mga tao magtrabaho sa isang kumpanya at ang sahod niya hindi pera, asin. Amen? Kaya kapag meron daw kontrata, pag linagyan ng asin, ibig sabihin seryoso sa bagay na yan. Amen? Pangalawa, Numbers chapter 18 verse 19. Whatever is set aside from the holy offerings of the Israelites present to the Lord, I give it to you. Ang kausap dito ng Panginoon ay sila Aaron, yung mga pari. Nasabi ng Panginoon, lahat ng inaalay sa akin ng mga tao, sa iyo ko ibibigay. Kasi hindi naman niya naanhin ng Diyos. Walang gagawin ng Diyos diyan. Bibigyan natin siya ng tupa, maraming tupa ang Panginoon. Bibigyan natin siya ng pera, maraming pera ang Panginoon. Anong ginawa niya, mga kapatid? Lahat daw ng inaalay sa Panginoon, binibigay niya sa kanyang pari, sa kanyang priest, dun sa pastor. At sabi niya, I give it to you and to your sons and daughters as your, perpetual share. Ang ibig sabihin ng perpetual share, mga kapatid, ay panghabang buhay. Lagi-lagi. Yun daw yung share, kaya mga kapatid, ako yung tumatanggap ng mga tithes and offering. Bakit? Kasi yun yung pangako ng Panginoon. Na lahat ng tithes and offering, tatanggapin ko. Bakit? Kasi yun yung design ng Panginoon. And I'm gonna be the one to bless it on behalf of the Lord. Amen? Dahil ito yung share ng mga Levita. Sabi dito, it is an everlasting, basahin, ready, 1, 2, 3, go. Covenant of salt. Yan daw ay isang panghabang buhay na covenant of salt. Anong ibig sabihin ng covenant of salt? It is an unbreakable covenant before the Lord for both you and your offspring. Sa 2 Chronicles chapter 13 verse 5, sabi po dito, don't you know, ang kausap po dito ay si Absalom. Sabi ng mga taong bayan kay Absalom, sabi ng mga parang cabinet secretary kay Absalom, kasi ang hari po noon ay si David at kinakalaban ni Absalom ang kanyang amang hari. Now, sabi dito ng mga tao, hindi mo ba alam, don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt. Sabi dito, mga kapatid, just to give you context, ang Diyos ay nangako kay David. Itong pangako ng Diyos kay David, na habang ako ay nabubuhay, lahat ng mga magiging hari sa Israel ay galing sa angkan mo. Ibig sabihin, kahit mamatay ka na, yung anak mo ang maging susunod na hari. Hindi siya mapupunta sa ibang lahi o sa ibang tao. Bakit? Kasi ito yung pangako ko sa iyo. At alam niyo ba, mga kapatid, walang naging hari sa Israel na hindi angkan ni David. Bakit? Kasi nung ang Diyos ay nangako, ito daw ay pinangako with the covenant of salt. Ibig sabihin, ang Diyos, pinailalim niya ang sarili niya sa isang sumpaan kay David na gagawin ko to habang ako ay nabubuhay. At ang Diyos hindi namamatay. Amen? So habang nabubuhay ang Panginoon, ang lahi mo ang maghahari sa Israel, mga kapatid. At alam niyo po ba, yun ang nangyari. Because God Himself honors the covenant of salt. Amen? So Colossians chapter 4 verse 6, let your conversation be always full of grace. Ano sabi sa sunod? Seasoned with salt. Sabi to ni Pablo sa mga taga-Kolosya na dapat daw lahat ng pakikipag-usap natin, it needs to be full of grace. At ano daw sabi? Lagyan nyo ng asin. Ano ibig sabihin ng asin dito, mga kapatid? Wisdom. Wisdom and tactfulness. Kung baga ayusin mo yung pagsasalita mo sa lahat ng mga tao, lagyan mo ng wisdom, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, wisdom. Amen? Ano pa yung pagkakagamit po sa Biblia? Judges chapter 9 verse 45. On that day, Abimelech, okay, just sa context, si Abimelech po ay anak ni Gideon. Ngayon si Gideon, may ginawa sa kanya yung isang bayan, yung bayan ng Shechem, kaya ang ginawa niya, ginantihan niya yung Shechem.
Ang ginawa niya, linusob niya, kinubkob niya yung bayan ng Shechem. At alam niyo po, ginawa niya nung nagiba niya na, natalo niya na lahat ng tao, ito yung ginawa niya. All that day, Abimelech pressed his attack against the city until he had captured it and killed its people. Then, he destroyed the city. At ano sinabi? And he scattered salt over it. Okay, now, given dun sa lahat ng mga sinabi ko sa inyong ibig sabihin ng salt, ano sa tingin niyo yung gusto niya mangyari? Sinira niya yung buong bayan. Tapos, nung pagkasira niya sa buong bayan, pinatay niya lahat ng tao, tapos binudburan niya ng asin yung paligid ng Shechem. Ano sa tingin niyo ang gusto niya mangyari? It has something to do with permanence. Anong gusto niya mangyari? Ito, sasabihin ko na po sa inyo. Gusto niya na wala nang makakapag-rebuild ng Shechem sa araw na yon. Kumbaga, linalagyan niya ng asin at kumbaga sinasabi niya, wala nang makakapagtayo ulit nito kasi sinira ko na siya. Pero alam niyo mga kapatid, meron pa rin nakapagtayo. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi yun inutos ng Diyos. Hindi inutos ng Diyos yung paglagay ng asin doon ni Abimelech. Pero anong gusto kong ipunto dito? Bakit niya ginawa yun? Kasi gusto niya maging permanente yung deklarasyon niya nung araw na yun. Okay? Why? Because the salt means permanence. Alright? At lastly, 2 Kings chapter 2, verse 19 to 22. Sabi po dito, and the people of the city said to Elisha, siya po yung tagasunod ni Elijah. Sabi po dito, look, our Lord, this town is well situated as you can see, but the water is bad and the land is unproductive. Sabi ng mga tao, Elisha, tinan mo, ang ganda ng lupa, ang ganda ng kinatatayo ng lupa, pero yung tubig, marumi. Hindi mainom ng mga tao. Kaya anong ginawa? Bring me a new bowl, he said, sabi ni Elisha, and put salt in it. So they brought it to him. Then he went out to the spring and he threw salt into it. Nilagyan niya ng asin yung maruming tubig, saying, this is what the Lord says, I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive. And the water has remained pure to this day. Wow! Nung nilagyan ni Elisha ng asin yung tubig na marumi, naging malinis siya, naging purified siya, hindi lang sa araw na yon, magpahanggang sa mga araw na ito. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Again, why? Because the salt symbolizes permanence. The salt, parang simple na lang sa atin yung asin ngayon eh. Pero ang simbolo po niyan mga kapatid, napakabigat. Kaya sabi po dito mga kapatid, and the water has remained pure to this day. Ginamit ng Panginoon yung salt. Ginamit niya si Elisha para linisin yung dating marumi. Para makagawa ng himala. Now scientifically, nowadays, maraming gamit ang asin. At lalo na kapag ginahalo yan siya sa tubig. Ang asin po ginagamit siya para mag-purify. Ang asin, ginagamit po siya para mag-preserve. Di ba? Para hindi mabulok yung mga pagkain, inaasinan. Amen? Cleansing. Kapag may sugat po ang isang tao, actually, inaasinan po yun ng ibang mga matatanda. Amen? Ngayon ko na siya nalaman, may isa pong beses na may nalapnos na bata sa amin sa Sampaloc. Nalapnos yung tiyan niya. Tapos ang gusto ng matanda, sabi ng matanda, lagyan nyo ng toyo. Lagyan nyo ng toyo. Talagang galit na galit ako dun sa matanda. Kasi yung matandang yun, parang notorious siya sa parang medyo may pagkaano siya eh. Sabi ko, huwag nyo lagyan niya ng toyo, dali niya sa ospital. Pero ngayon ko lang napansin, o ngayon ko lang din nalaman, habang pinag-aaralan ko, hindi yung toyo, pero yung asin ay ginagamit panlinis sa sugat. I want the proof. Sa ospital po, ang nilalagay po sa inyo, yung tumutulo po doon, yung kapag dinidextrose po kayo, yan po ay tubig at asin. Amen? Tanongin niyo po si Mama Alicia. Ayan, oo, siya nang oo. Tubig at asin lang yun. Wala pong iba. Bakit? Kasi yun yung ginagamit pang rejuvenate sa mga tao pag nawawalan sila ng tubig sa katawan. Tubig at asin is disinfectant for wounds. Kapag may sore throat po ang isang tao, ano sinasabi?
magmumog ng maligamgam na tubig na may asin. Okay? Bakit? Kasi yung asin po, it has a property that fights germs and bacteria, mga kapatid. Now, listen to this. Because of the meaning of the salt, tingnan niyo po mga kapatid, magmula pa kanina, asin lang yung pinag-uusapan natin. Pero ang daming gamit ng asin. Now, may mga tao na ginamit yung asin na ginawang instrumento ng Panginoon para gumawa ng mga bagay na hindi naman galing sa Panginoon. Katulad na lang, next slide please, ng paglalagay ng asin sa kanilang Biblia. May mga tao pong gumagawa niyan. Naglalagay sila ng asin sa kanilang Biblia. Amen? May naglalagay ng asin sa ilalim ng unan. Baka may naabutan pa po kayong ganyan. Amen? Naglalagay sila ng asin sa ilalim ng kanilang unan. Nagsasaboy sila ng asin sa paligid ng bahay. Amen? Ano pa? Nagsasaboy sila ng asin sa mga pinaghihilaang masamang spirito. Amen? Alam niyo po yan. Kapag may nabalita ko, sinasaniban na, magdala kayo ng asin, sabuyan sila. Amen? Thinking na yung asin mismo, yung may kapangyarihan. And we are thinking that the power comes from the salt. That the healing property comes from the salt. At alam niyo po ba mga kapatid, siguro wala ditong gumagawa niyan, pero baka may mabalitaan kayo at baka may mag-deceive sa inyo that you have to pray with salt. Na kapag nananalangin kayo, kailangan may hawak-hawak kayong salt or anything na para bang nakakapagpalakas yun ng prayer or anything na nakakapagpalakas ng kapangyarihan. Now, is it okay for a Christian to use salt and water for healing and miracle? Obviously, no. Amen? Kasi mga kapatid, maraming tao na iniisip nila ang kapangyarihan ay nasa simbolong ginagamit. Na although kasi nasa Biblia, so gagawin na natin ngayon. Sabi po dito mga kapatid, ito po yung gusto kong sabihin sa inyong lahat. If anything you are doing takes the place of God and prayer in your life, it is religious and wrong. Kasi mga kapatid, ang ginagawa po ng marami, umaasa sila dun sa bagay at iniisip nila na yun yung makakapagpagaling, na yun yung makakapagpalinis. Ito. Kaya ang ginagawa ng marami, kinukuha nila yung bagay na yun, thinking na kapag sinaboy din nila katulad ng ginawa ni Elisha, malilinis din yung tubig. Na kapag sinaboy din nila sa kung saan man, magiging permanente yun. Pero ang kapangyarihan ay wala sa asin. Amen? At hindi lang po asin, mga kapatid, kaya ko po gustong sabihin ito sa inyo, kasi hindi lang asin ang ginagawa natin ganyan. Ito yung mga bagay na ay naakala natin na nandun yung kapangyarihan, pero kapatid, wala doon. Next slide please. Ano yung mga bagay na yon? Anointing oil. Ang anointing oil po mga kapatid, that is very biblical. Actually, meron po akong langis dyan. At ginagamit ko po yun every time na nagpipray ako sa mga tao. Pero may mga tao na ginagamit nila yung langis na parang merong magic potion siya. Na masakit yung siya ko, lagyan ng langis. Masakit ulo, lagyan ng langis. May nararamdaman ng langis. Mga kapatid, yes, it's biblical na kapag nananalangin po ang isang pastor o ang isang matanda sa Biblia, napahiran daw ng langis mga kapatid, pero wala sa langis ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan mga kapatid ay nasa Panginoon. Ano pa? Pangalawa mga kapatid, next slide please. Krus. Yes, the cross is very important. Yung simbolo ng krus, mga kapatid, yan ay simbolo ng krus na kung saan namatay ang ating Panginoon. Na sinabi sa Biblia, your Savior will die hanging on a tree. Na yung krus, mga kapatid, yan ay naging simbolo po ng ating kaligtasan. Pero mga kapatid, maraming mga tao, lalo na makikita nyo po ito sa mga video, na kapag may masamang spirito, anong gagawin? Kukunin yung krus. Tas, kahit buong linggo, nasa club siya. Buong linggo, nagsisinungaling. Buong linggo, minumura ang Panginoon. Pero kapag naka-encounter ng masamang spirito, kukunin yung krus at itatapat doon, thinking na nandun yung kapangyarihan. Mga kapatid, wala doon ang kapangyarihan. At sa totoo lang, mga kapatid, kahit wala kang krus,
kayang umalis, kayang manikluhod ng demonyo sa harapan mo. Bakit? Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kahit wala ka pang krus, kahit wala ka pang kwintas dyan, kahit wala kang bawang, wala doon ang kapangyarihan. Ano pa mga kapatid? Sabi pa po dito, communion. Now, marami pong mga tao mga kapatid na iniisip natin na kapag bago ka mag-communion, kailangan malinis ka. Hindi po communion ang nagpapalinis sa atin. Kahit mamatay ka nang walang communion mga kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, maliligtas ka, magiging malinis ka. Now, marami sa atin, marami pong mga Kristiyano, and I'm saying this, marami mga kapatid, na hindi magko-communion kapag feeling nila ay napakarumi nila. Hindi magko-communion kapag feeling nila meron silang kasalanan mga kapatid. That is wrong. Bakit? Kasi hindi yung communion ang nagpapalinis sa'yo. At hindi yung communion yung magiging hadlang para makatagpo mo ang Diyos sa araw na yun. Kasi mga kapatid, kapag gano'n na naging mindset natin, kapag gano'n na naging thinking natin mga kapatid, yung simbolo lang sana, yung tinapay at alak lang sana mga kapatid, yun na yung nagiging importante kesa dun sa Diyos na dapat mong makilala sa araw na yun. Ang communion mga kapatid, it's just a symbol. It's just a tradition that we do na inutos sa atin ng Panginoon, gawin nyo ito hanggang sa muli kong pagbabalik. Pero makasalanan ka man o hindi mga kapatid, pwede kang mag-partake nun. Pero sabi po mga kapatid, ang sabi lang sa 1 Corinthians 11 verse 23 to 26, na may mga tao daw na nangamatay because of an unworthy manner. Hindi dahil makasalanan sila, kundi dahil sa manner kung paano sila nang-communion that time. Ano sabi ni Pablo? Meron sa inyo nangungummunion, hindi pa nagsisimula yung communion, lasing na. Meron sa inyo, hindi pa nakakakain yung iba, yung isa bundat na. Bakit? Kasi kain ng kain. Ang akala natin, the communion is about the bread and about the wine. No, it's about the symbol. Na ang tinapay ang katawan ng Diyos at ang wine ang dugo ng Panginoon. Na yun yung naglinis sa atin. Na kahit ano pang sitwasyon ng buhay mo ngayon kapatid, bahal na mahal ka niya at namatay siya para sa'yo. Ngayon mga kapatid, marami din mga tao, next slide please, ito pa yung mga ibang mga example. Ito pa, quoting scriptures without context. Yung para lang mailaban mo yung opinion mo, gagamit ka ng verse. Thinking that you are holy. Thinking that yun yung nakakapagpabanal sa'yo, nakakapagpa-justify ng gusto mong sabihin, pero wala naman talaga sa context yung pinopost mo. Post ka ng verse, hindi mo naman naintindihan. Hindi ka naman nabago ng verse na yun. Ano pa mga kapatid? Ito pa, fasting. Marami sa atin nagfa-fasting, pero hindi naman nananalangin. Kapatid, baliwala yung fasting natin. Kung nag-diet ka lang naman, kung nabawasan ka lang naman ng ilang kilo nung nag-fasting tayo, pero hindi ka mas lalong napalapit sa Panginoon, pero hindi tayo nakarinig mula sa Panginoon. It's not about the symbol. It's about the Savior behind that. Ano pa mga kapatid? Mga kandila, mga insenso, holy water. Mga kapatid, wala doon sa simbolo ang kapangyarihan. Kahit maligo ka pa ng holy water, kapatid, hindi ka lilinis kung ayaw mo naman magbago. May kausap po ba ako sa umagang ito? Kahit magmumog ka pa ng holy water, inumin mo pa yan, ano pang gawin mo? Marumi ka pa rin sa harapan ng Panginoon kung hindi ka lalapit sa Kanya. At hihingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Na mga kapatid, bakit ko sinasabi to? Kasi wala doon yung kapangyarihan. John chapter 14 verse 13 to 14. And I will do whatever you ask in my name. Ito lamang po yung tanging sure
na binigay sa atin sa Biblia na merong epekto pag ginamit natin kapag tayo daw ay nanalangin saan? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, whatever you ask in my name so that the Father may be glorified, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. You may ask me anything in my name and I will do it. Bakit po ako sobrang intense dito sa bagay nito mga kapatid? Kasi merong isang tao sa Biblia na umasa dun sa simbolo na binigay sa kanya ng Panginoon kesa dun sa Diyos na nagbigay sa kanya ng simbolo. And I'm talking about Samson. Samson thought na yung kapangyarihan ay nasa buhok niya. Samson thought na yung kapangyarihan ay nandun dahil hindi siya nagpapagupit. Kaya ang ginawa ni Samson mga kapatid, imbis na mag-rely siya sa Panginoon na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang ginawa niyang simbolo, ang kinakapitan na lang ngayon kung bakit siya malakas, ang tanging alam niya kung bakit siya malakas ay dahil hindi siya nagpapagupit. Masyado siyang umasa dun sa ginagawa niya kaysa dun sa dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Masyado siyang umasa dun sa pagsisimba niya. Kapatid, kahit nagsisimba ka pa, pero wala tayong totoong relasyon sa Panginoon, hindi tayo makakapasok sa langit. At mga kapatid, kahit ginagawa pa natin yung simbolo, pero kung wala ang pagsama sa atin ng Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. Sabi po dito mga kapatid, si Samson ay isang Nazireo na hinirang ng Diyos at ang kanyang pambihirang lakas ay nagmula sa Espiritu ng Panginoon at nasuma sa kanya, hindi lamang sa kanyang mga mahabang buhok na isang panlabas na tanda ng kanyang panata. Panlabas na tanda. Sabi po sa Judges chapter 16 verse 20, sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka. Ito po nakakatakot mga kapatid. At pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam, hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Bakit? Kasi masyado tayong umasa dun sa bagay na ginagawa natin. Masyado tayong umasa dun sa bagay na ginagawa natin. Yung dapat na simbolo lang, pinalitan na nito yung dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 13, you are the salt of the earth. Now sabi ng Panginoon na tayo daw yung asin ng mundo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang asin. Now alam na natin mga kapatid that salt is used to preserve food. Next slide please. Ito yung trabaho ng asin. Ang trabaho niya, next slide please, yan, the salt is used to stop the decay. Sabihin nga natin, stop the decay. Ano yun? Para pigilan ang pagkabulok. Na mga kapatid, ang mundong ito ay pabulok ng pabulok araw-araw. Na ang tama ay nagiging mali. Ang mali ay nagiging tama sa paningin ng mundo. Ang dahilan kung bakit nabubulok ang mundo mga kapatid, next slide please, ay dahil palayo ng palayo ang tao sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo nabubulok mga kapatid. Hindi dahil sa kung anong mga ginagawa natin, kundi dahil ang totoo, palayunan tayo ng palayo sa Diyos. Ito yung sinabi ng Biblia, that outwardly we appear as holy. Pero ang totoo, hindi na natin kilala ang Panginoon. Hello, may kausap pa po ba ako sa umagang ito? Na hindi ka nakilala na hindi nila kilala ang Diyos, na hindi na sila naniniwala sa Panginoon. Palayo tayo ng palayo ang puso ng mundo sa Diyos. At alam niyo po mga kapatid, kaya tayo tinawag na asin ng mundo dahil we will stop the decay. Ang gagawin natin mga kapatid ay pipigilan natin. Kailangan bilang asin ng mundo, ang trabaho natin ay pigilan ang pagkabulok. Now, paano ginagawa yan ng asin? Sabi ng Diyos, be the salt and light. Now, how does the salt stop the decay? Ano nga ba talaga ginagawa ng asin kung bakit niya napipigilan yung pagkabulok ng meat? Next slide please. Now, nakakita na po kayo nito dati, yung tinatawag na binuburo, yung binabalot ng asin, yung karne.
Now, anong ginagawa specifically ng asin doon sa karne kung bakit napipigilan nito yung pagkabulok? Alam niyo po, sabi sa Biblia, sabi ng Panginoon na, do not eat any meat that still has blood in it. Huwag daw tayo kakain ng karne na meron pang dugo sa loob nito. Yun po yung sa Old Testament. Yun yung tinatawag na kosher diet. Now, ngayon kumakain na tayo ng dugo kasi nilinis na yan ng Panginoon. Amen? Pero anong ginagawa ng asin sa karne? Kung bakit nahihinto yung pagkabulok? Hindi niya lang tinatanggal yung tubig, mga kapatid, kundi kapag naglalagay tayo ng asin sa karne, tinatanggal nito yung dugo sa loob. Amen? Tinatanggal nito yung dugo sa loob, kaya naiiwasan yung pagkabulok ng karne. Now, bakit kailangan matanggal yung dugo sa loob ng karne? Because the blood holds all the impurities. Lahat ng madumi sa katawan mo, sa dugo, nakikita. Kaya kapag nagpapacheck up ka, ano unang ginagawa? Blood test. Bakit? Kasi tinitingnan lahat ng impurities sa dugo. Tinitingnan lahat ng marumi sa katawan mo. Doon niya nakikita lahat sa dugo. Padaloy-daloy yan sa katawan mo, kaya ka nagkakasakit. Kaya merong mga germs na pinipilit nilang pumasok sa loob ng blood vessel. Bakit? Kasi nandun yung dumi lahat sa dugo. Now, sabi dito, pag nalagyan ka na ng asin ang isang karne, kinukuha nito yung natitirang dugo sa loob ng karne. Now, nilalagyan nila ng asin. Tapos, pag nilagyan na nila ng asin, iiwanan nila ng isang araw o kalahating araw. Tapos, anong gagawin nila, mga kapatid? Pag kinuha na nila yung karne, basang-basa na yung asin yan na bumabalot. At anong gagawin nila, mga kapatid? Huhugasan nila yung asin, yung karne. So, pag hinugasan nila yung karne, sasama dun sa hinugas, sasama dun sa itinapon, yung asin at yung dumi mula sa karne. At pag hinugasan na yung karne na yun, mga kapatid, yung karne na yun ay malinis na ulit. Anong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Na yung salt, yung asin, ang trabaho niya po ay kunin yung marumi. Tapos isama siyang itatapon dun sa marumi. It is the ultimate picture of Jesus. Na nung nilinis niya tayo, mga kapatid, kasama siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi niya lang tayo nilinis, mga kapatid, kundi namatay siya kasama ng ating mga kasalanan. Kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayong dating marumi, ngayon ay pinalinis na ng Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating Diyos. Ngayon, anong inihingi sa atin ng Panginoon? Na gawin natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa ibang tao. Na we need to stop the decay. Kailangan tumulong tayo na maibalik ang mga tao sa presensya ng Panginoon. Sabi po dito, mga kapatid, this is the ultimate picture of asin. The ultimate salt, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para tayong mga makasalanan ay ibilang na matuwid dahil sa ating tagapagligtas. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At dahil yun ang ginawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, yun ang inihingi sa atin ng Panginoon. Na kailangan yung buhay natin, yamang tayo'y niligtas ng Diyos, magpagamit tayo sa Panginoon para yung ibang tao din naman ay maligtas. Magpagamit tayo sa Panginoon na yung ibang tao din naman ay makakilala sa Diyos. Na ipagamit natin ang ating mga resources, ang ating buhay, ang ating oras, para yung ibang tao makakilala sa Panginoon. At sabi dito ng Panginoon, mga kapatid, Matthew chapter 5, verse 13, you are the salt of the earth. Pero yung next, ito yung pinanaka-intriga. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except be thrown out and trampled underfoot. Sino po dito sa inyo, mga kapatid, ang naintindihan to ng lubos? Ako hindi ko to naintindihan ng lubos nung binabasa ko po ito. At ito yung dahilan kung bakit. Sino po sa inyo nakita ng asin na hindi maalat?
May nakita po ba sa inyo ng asin na hindi maalat? Now, sabi dito ng Panginoon, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Teka. Posible ba na yung asin hindi magiging maalat? Now, I did the research, mga kapatid, and yes, posible yan dati. Ngayon kasi, mga kapatid, yung asin na meron tayo ngayon, that's chemically processed na. Pre-process na yan chemically. Kaya yung salt na meron tayo ngayon, lahat po yan puro asin. Pure salt na po yan. Lalo na yung mga nakabote, yung mga iodized salt. Pero kahit bumili ka dyan ng tigpisong asin, yung buong asin na yan, puro asin po yan lahat. Now, back in the day, ang paraan ng pagkuha nila ng asin ay sa pamamagitan ng pagmimina. Dito po nila sa bundok kinukuha yung asin, hindi sa dagat. Now, ang bundok natin, may mga deposito po yan ng asin. At kung kayo po ay medyo mga nakakaangat-angat sa buhay, ang asin nyo po ay hindi puti. Ang asin nyo ay pink. Yes, okay. Pink salt. Yan po ay ang Himalayan pink salt. At yan po ang pinaka-healthy na asin. At yan ang asin dati ng mga taong mayayaman. Yung asin sa dagat, recently na lang natin yan na-discover. Kumbaga, cheap version siya ng asin na nanggaling sa bundok. At paano kinukuha yung asin sa bundok na yan, mga kapatid? Di ko na dinownload yung video, pero pinapasabog po nila yung mga gilid ng bundok na yan. Tapos yung mga deposits na sumasabog, doon nila kinukuha yung asin. Now, sabi dito, dahil hindi refined ang proseso ng pagkuha ng asin, nahahaluan ng asin ng mga mineral o ng mga bato na mukhang asin, pero hindi talaga tunay na asin. Ito yung mga examples niyan, mga kapatid. Ito po ay calcite, na kapag nadurog mukha siyang asin. Sa taas po ay silverite, na kapag nadurog actually halos mukha na siyang asukal. Pero minsan nahalo po yan sa asin. Ito nasa baba ay quartz. Alam niyo po yung quartz, yung parang medyo glass-like na siya. Pero pag nadurog sa mga kapatid, ganyan ang itsura niya. At dati kapag minimina ang asin, nasasama itong mga ganitong mga klaseng mineral na mukhang asin. Sabihin nga natin, mukhang asin. Pero hindi totoong asin. Now, ang nangyayari, kapag meron kang isang platong asin, halimbawa, kapag nahamugan po yan, kasi wala namang ref dati, wala namang wala namang mga storage dati. Kapag nahamugan ng asin, tapos nagkaroon ng moist, natutunaw yung mga totoong asin. At ang natitira ay yung mga hindi asin na mukhang asin. Tapos pag ginamit mo, pag nilasahan mo, wala silang lasa. Yun yung sabi ng Panginoon but if you lose your saltiness, how can you be made salty again? Paano nawawala ang alat ng isang Kristiyano? Kapag nahahaluan ka na ng mga bagay na hindi tungkol sa Diyos. At kapag ang isang tao daw, ang isang Kristiyano daw ay nahaluan, na-contaminate ng mga bagay ng mundong ito, hindi ka na magiging epektibo para maging asin ng sanlibutan. Nagiging katulad ka na ng sanlibutan. Kung paano sila manamit, ganun ka na manamit. Kung paano sila magsalita, ganun ka na magsalita. At listen to this, kung paano sila manampalataya, ganun ka na rin kababaw manampalataya. Kasi nahaluan yung mga tunay na asin. At sabi dito, mga kapatid, paano natin magagawa yung misyon natin na pigilan ang pagkabulok ng mundo kung nahaluan na tayo ng bagay na hindi naman dapat humahalo sa buhay natin? Mga Kristiyano, kailangan nating bantayan ang ating sarili. Kailangan nating bantayan ang ating pananampalataya. Kailangan nating bantayan, mga kapatid, yung buhay spiritualidad natin. Kasi napakadaling mahatak ng sanlibutan na ito. Pag pumunta ka lang sa call center, mga kapatid, uso ang kabit. Normal ang kabit. May kita mo sa Facebook nila, pag inad mo sila sa Messenger, iba yung kasama nila doon, yun yung pinakasalan nila, tapos iba yung kilala mong karelasyon nila sa trabaho. Amen? Tapos pag napunta ka sa call center, matututo ka mag-yosi.
Matututo kang uminom ng alak. Matututo kang mag-club. Kahit ang totoo mga kapatid, nakikisama ka lang naman sa kanila. Bakit? Kasi nahahaluan na tayo. Paano natin mapipigil ang pagkabulok ng sanlibutan kung tayo mismo'y nababahiran ng mga bagay na hindi banal? At ito po mga kapatid, ayan, pinakita na po, hindi natin mapipigilan ang pagkabulok ng mundo kung tayo mismo'y nahahaluan ng kabulukan. Kaya mga kapatid, let me reveal the tactic of the enemy. Ito ang dito malapit na dito na po magtatapos. Let me reveal to you the tactic of the enemy nowadays. Ito po yung taktika ng kaaway kung paano niya nahahatak yung mga Kristiyano para hindi nila gawin yung dapat nilang ginagawa sa mga huling kapanahunang ito. Handa na po ba kayong malaman? This is the tactic of the enemy. The enemy wants you to focus on the concerns of this life like those who doesn't have God para hindi mo magawa yung mga bagay na dapat ginagawa mo. Tagalogin ko po, ang gusto ng kaaway na ituon mo ang pansin mo sa mga alalahanin ng buhay na ito gaya ng isang taong walang Diyos. Na kung paano nag-aalala yung isang taong walang Diyos, ganun ka din nag-aalala sa finances. Na kapag nawawalan ka na ng pera, kung mag-alala ka, parang wala kang Diyos. Na kung paano nag-aalala ang mga tao sa bagyo, ganon din tayo mag-alala. Parang wala na tayong pinagkaiba sa mga walang Diyos. Na kung paano nag-aalala ang mga tao sa COVID, ganon ka din na walan ng peace. Parang wala na tayong pinagkaiba sa mga taong walang Diyos. At sabi dito, kapag ang puso natin ay abala sa mga bagay ng mundong ito, gaya ng mga walang Diyos, nawawala tayo sa layunin ng ating pananampalataya. At yan ang gusto ng kaaway. Gusto niya na ma-focus tayo sa pag-aaral. Gusto niya na ma-focus tayo sa pagtatrabaho. Gusto niya na ma-focus tayo sa mga pangarap natin. Gusto niya na ma-focus tayo sa mga bagay na gusto muna nating gawin. Gusto niya ma-focus tayo sa mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Kaya nalilimutan mo na kapatid, hindi ka na nagiging effective ngayon. Na kapag may gawain ang church, wala ka na. Na kapag may gawain ng church, hindi ka na nagagamit. Bakit? Kasi masyado na tayong focus sa bagay ng mundong ito. Nahahaluan ka na. Nawawalan na tayo mga kapatid ng alat. At pasensya na mga kapatid kung ganito po kabold. Kasi mga huling panahon na. Malapit nang bumalik ang Panginoon. At kung magpipreach ako ng katulad ng kung paano ko nagpipreach dati mga kapatid, maaabutan tayo ng Panginoon dito na hindi handa. At hindi natin ginagawa ang kailangan natin gawin. Ako po mga kapatid, ngayon ko nakikita yung dahilan kung bakit maaga akong pinagpastor ng Panginoon. God asked me to take on a responsibility that's so heavy na kinailangan ko i-cancel yung pangarap ko. Na kailangan ko i-cancel lahat ng gusto kong gawin. Lagi kong kinikwento sa inyo mga kapatid, unang sahod ko sa Wells Fargo, sumasahod ako ng 30 to 35,000. Yun yung sahod ko mga kapatid. Ang ibang una nilang binibili sapatos, ang ibang una nilang binibili mga damit. Ang iba pag sumasahod lagi may mga bagong damit. Ako ang damit ko lagi pare-parehas, naka-t-shirt ako pagpapasok sa trabaho kasi ang una kong binili, grinder. Ang una kong binili, nag-order ako ng mga hollow block para lang magawa yung church. And I was just 24 years old that time. At tinatanong ko ang Panginoon, Lord, bakit napakaaga mo akong tinawag? Ngayon ko na nare-realize kung bakit. Kasi trabaho ko na sabihin sa inyo na kung paano ko, na kung ako kinaya ko, kung ako naibigay ko sa Panginoon, I challenge you. Do not be so occupied about the worries of this life. Do not be so occupied about the things na para bang umaagaw ng atensyon natin ngayon. Kasi nawawalan na tayo ng alat. At mga kapatid, dito na po ako magtatapos. This is my last verse. Joshua chapter 24, verse 15. Sabi ni Joshua sa mga tao, bago siya mamatay, bago niya ilipat yung pamamahala sa mga judges, sabi niya, verse 15, but if serving the Lord seems undesirable for you. Dito po ako na-move.
Sabi ni Joshua, kung sa tingin mo hindi mahalaga ang paglilingkod sa Diyos, kung sa tingin mo hindi worthy ang Panginoon na para sa oras mo, kung sa tingin mo mas mahalaga yung ibang bagay, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors serve beyond Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. Kung sa tingin nyo, hindi worthy na naunahin ang gawain ng Panginoon, then choose this day kung sino ang paglilingkuran ninyo. But as for me and my house, pero ako, kahit umalis kayong lahat, I decided to give my life to Jesus. I traded my life's purpose, my dreams. Yung mga layaw ng mundong ito, pinagpalit ko para lang mapaglingkuran ng Panginoon. At kung kayo hindi nyo pipiliin yun, fine. You can sit here on this church every Sunday and do nothing. But if you see that serving God is desirable, na karapat-dapat ang Diyos sa ilang oras na hinihingi niya every Sunday, hindi pa natin magawa. Kung sa tingin nyo hindi karapat-dapat ang Diyos sa 2 oras na ipupuyat nyo every Sunday, kung sa tingin nyo hindi karapat-dapat ang Diyos na i-resign mo yung trabaho yan kasi hindi ka pinapapasok pag Sunday, then choose this day kung sino ang paglilingkuran natin. Kasi sabi ng Panginoon sa mga huling kapanahunan, ihihiwalay niya ang mga tupa sa kambing. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng totoong distinction ang mga maglilingkod talaga sa Diyos at mga sinasabi niya lang na naglilingkod siya pero hindi niya binibigay ang buhay niya sa Panginoon. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. But as for me and my house, kahit ako na lang at ang asawa kong matira dito, kahit kami na lang magkakapatid ang matira dito, mas nanaisin ko pa rin maglingkod sa Panginoon at magpagamit sa Kanya. Dahil para sa akin, isang pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. Para sa akin, hindi ako karapat-dapat dito sa ginagawa ko. But I get to do this because Jesus, God has been good to me. At nawa mga kapatid, piliin natin ang Diyos. Piliin natin siya. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and to be trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tayong lahat ay tumayo. Nawa mga kapatid, konti lang tayo dito. Ang nasahin natin, ang gusto ko, ang JTG Cainta will be an army. Maging isang army na handang maglingkod sa Panginoon. Whatever it takes. Would be an army. An army after God's own heart. Na kapag sinabi ng Diyos na ito ang gawin natin, we will give our time. We will give our effort.
will give what we have. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede bang kausapin natin ang Panginoon sa umagang ito? And think of the times that we have become unavailable. That we have na nawala yung alat natin. Dahil nahaluan na tayo ng maraming bagay. Now, it is not to condemn you. Hindi para husgahan kayo, kundi para makita natin ngayon, mga kapatid, na tinitingnan tayo ng Diyos bilang asin. Pinapaalala niya, "Anak, ikaw ay asin. Hindi ka dapat nahahaluan ng mga bagay na ganyan. Alisin mo yan." Hindi sinasabi ng Panginoon na, marumi ka na, hindi ka nakagamit-gamit sa akin. Pero the heart behind this is to always remind us na, anak, you are meant to be salt. You are meant to be pure. Ang design ko sa'yo, ang gusto ko sa buhay mo, ay maging puro ka. Kaya kung nahahaluan ka na ngayon ng maraming bagay, that's fine. Ipaalis natin yan sa Panginoon. Lord, take this away, Lord. Cleanse me. Help me, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon, na alisin to sa buhay ko. Now, sometimes God will not remove it for you because He wants you to choose. Gusto niyang piliin mong alisin yung bagay na yan. Alam mo kung ano nagpaparumi sa'yo. Alam mo kung ano yung bagay na nakakapag-contaminate sa'yo. Meron ng mga bagay sa buhay natin na mukhang asin, pero hindi na talaga asin. And it makes us ineffective. It makes us tired. It makes us lose hope kasi hindi na totoo yung meron tayo. Thank you, Jesus. Lord, renew our hearts, Lord. Lord, palitan mo, O Diyos, ang aming mga pusong bato with the heart of flesh. Ng puso na may laman, Panginoon. Lord, Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na papalitan mo ang aming mga pusong bato ng puso na malambot at marunong sumunod sa iyo. Ama, sa umagang ito, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang JTG Cainta, ang buong JTG, Panginoon, ay maging bold, Lord. Maging matapang, O Diyos. Magkaroon ng katatagan, Panginoon. Magkaroon ng distinction, O Diyos, sa mga taong hindi naglilingkod sa iyo. Na magkaroon kami ng kaibahan sa kanila. Na Lord, nasain namin yung mga bagay na patungkol sa iyo. Na nasain namin yung mga bagay na patungkol sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung marami kaming tinangkilik, marami kaming ginawa, marami kaming pinapasok sa aming buhay, O Diyos, na nahaluan kami ng mga bagay na hindi galing sa iyo. Ama, linisin mo kami at tulungan mo kami, O Diyos, na magbago. Lord, I pray, Holy Spirit, would you please touch everyone's heart right now, that they may not feel condemnation, but they will feel the real conviction, Lord. Na hindi sila, Panginoon, lumayo sa iyo, kundi, Panginoon, lalo kaming lumapit sa iyo. Yamang ikaw lamang ang may kayang magbago sa amin. Thank you, Jesus. I invite everyone to please open your eyes and look at me. The goal of the Bible ay hindi. The goal of the Bible ay hindi para maging perpekto tayo.
kundi ang goal ng Biblia ay mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Kaya kung nagkakasala ka ngayon, kung alam mong nahaluan ka ngayon, and you feel that you are unworthy of God, no, don't. Kasi ang Diyos hindi tayo hinuhusgahan. Kasi sa Biblia, hindi goal na maging perpekto tayo, na kailangan maging perpekto tayo bago tayo lumapit sa Panginoon. Hindi. Kasi ang Diyos, ang goal ng Biblia ay mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Na kahit tayo'y nagkakasala ngayon, na kahit alam mong nahaluan ka ngayon, you can still come to the Father. You can still run to the Father. Because He knows that He loves you. Let me tell you mga kapatid, na yung alibughang anak, nung na-realize niya, nasabi niya, bakit ako nandito sa mga pagkain ng baboy? Yung mga alipin ng tatay ko, mas maganda pang kinakain dito. Sabi niya, alam ko na, babalik ako sa aking ama. At alam niyo ba mga kapatid, na habang pabalik siya sa kanyang ama, ang sabi ng Biblia, tingin sa akin lahat, tumakbo ang ama, papunta dun sa anak. Ang anak siguro dahil sa sobrang hiya, mga kapatid, ang bagal-bagal ng pampunta niya. Bakit? Kasi alam niya nagkasala siya, alam niya may pagkukulang siya. Pero alam niyo ba, sabi sa Biblia, tumakbo ang ama para puntahan ng anak at yakapin. Alam niyo po kung bakit? Because in old times, kapag ang isang anak po ay lumayas at nagkasala, mga kapatid, tingin sa akin lahat, yung mga tao na makakita sa kanya ay may karapatang batuhin siya hanggang mamatay siya. Kasi isa siyang alibugha, isa siyang pasaway na anak. Lumayas siya, kinuha niya yung mana niya na hindi pa namamatay yung magulang niya. Yung mga taong makakakita sa kanya, they have the right to stone him to death, to judge him. Now listen to this. Kaya yung tatay, nung nakita niya pa lang yung anak niya na nasa malayo, ang ginawa niya, tumakbo siya. Kasi ayaw niya, na gusto niya siya yung unang makakita sa anak niya. Kasi kapag yung iba ay nakakita sa kanya, babatuin siya, mga kapatid. Other people may judge you. Other people may say you are bad. Other people may say hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Pero ang Diyos tumatakbo papunta sa'yo. Kasi ayaw niyang makita mo, ayaw niyang maranasan mo yung judgment. At ang una niyang gustong maramdaman mo ay pagmamahal mula sa Ama. So if you know you have something wrong in you right now, adik ka sa porn ngayon, as in ngayon, nagnakaw ka, nag-isip ka ng masama, confused ka sa gender mo, meron kang iba, nandaya ka sa exam, nandaya ka sa trabaho mo, meron kang kasalanang tinatago ngayon, kapatid. The goal of this message right now is not to judge you, but to say there's a Father running towards you. There's a Father running towards you. Kasi ayaw niyang makita ka muna ng iba, that you will feel judged. Kasi ang totoo, mahal ka ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang mo, mahal na mahal ka ng Panginoon sa kabila ng lahat ng nagawa mo at ginagawa mo ngayon. At mga kapatid, yun yung bagay na nakakapagpabago sa akin. Nung nalaman ng mga tao na nagkakasala kami, na nagkakasala ako, I was expecting to be judged. I came to Bishop Len and said, Pastor, tanggalin mo na ako bilang pastor, hindi ako karapat-dapat. But instead of judgment, He showed grace and mercy, because that's what Jesus will do to you today. God is offering grace. God is offering forgiveness. God is offering love for you today. And I'm telling you, karapat-dapat siyang paglingkuran. Karapat-dapat siyang bigyan ng papuri. Karapat-dapat siyang paglaanan ng lakas. Karapat-dapat siya sa oras ko. Kaya napagdesisyonan ko, mga kapatid, na sa habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa Panginoon.
habang ako'y nabubuhay, every Sunday I will be here. I have decided that every day I will serve the Lord, kahit konti man kayo o marami. Dahil naramdaman ko ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon na gusto niyang maranasan natin ngayong umaga. Pwede bang itaas natin ating mga kamay sa umaga ito? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Come on, can we sing that? Thank you, Lord. We say, thank you, Jesus. Oh, we say, thank you, Jesus. I just want to thank you. Come on, we say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, one more time, say, thank you, Lord. We say,